Alam nyo ba, yung isda sa hapagkain natin, actually may dalawang mukha yan. Oo, may isang kwento ng pag-ibig at trahedya at meron ding isang katotohanan ng isang buong industriya. Ngayon, sabay-sabay nating kilalanin ang dalawang pagkatao ng bangus, ang ating pambansang isda. Oh, paano kung yung isdang nasa plato mo, dati pala siyang isinumpang mangingibig? Parang linya sa isang fantasy novel, di ba? Pero para sa bangus, diyan nagsisimula ang isa sa dalawang alamat na humubog sa pagkakakilanlan niya. So, sa mga alamat pala natin, ang bangus parang may split personality. Sa isang kwento, simbolo siya ng isang trahedya dahil sa bawal na pag-ibig. Sa kabila naman, isa siyang marangal na hari na handang tumulong. Halika't silipin natin tong dalawang kwentong to. At eto na, classic forbidden love story, di ba? Isang prinsesang sirena, si Estelle, na in love sa isang tagalupa, si Bang. Dalawang magkaibang mundo, ang dagat at lupa nagbanggaan. Siyempre, dahil bawal, isang terribleng sumpa ang pinatawa sa kanila ng galit na ama ni Estelle, na hari pala ng karagatan. At dahil sa sumpa, si Bang naging isang isdang kulay pilak. Ang masakit, kinain siya ni Estelle nang hindi niya alam na ito pala ang kanyang minamahal. At dito napakatalino ng alamat. Yung napakaraming tinik daw, simbolo ng kanilang trahedya. Bilang alaala, pinangalanan ni Estelle ang isda na bangus. Pero, teka, may isa pang version. Sa kabilang kwento, hindi siya tragic lover. Actually, isa siyang bayani. Isang hari ng mga isda na tumulong sa mga tao. So, dalawang identity, di ba? Isang isinumpa at isang bayani. Pero, bakit na ba may mga ganitong kwento? Ano ang silbi nito? Dito na pumapasok yung konsepto ng alamat. Alam nyo, hindi lang to basta-bastang fairy tale eh. May mas malalim na dahilan yan sa kultura natin. Isipin nyo, ang mga alamat parang cultural compass natin. Ginagamit yan para ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa paligid, magturo ng mga aral tulad ng respeto at sakripisyo, at para gabayan ang ating pag-uugali bilang isang komunidad. Okay, so isang mythical creature na may tragic past, paanong nangyari na siya yung naging pambansang ulam na nasa milyon-milyong hapagkainan? Dito na natin pagtatagpuin ang alamat at ang modernong katotohanan. So bago pa man yan maging bida sa alamat, ano ba talaga ang bangus? Well, scientifically, siya ang Chanos chanos. Matagal na siyang naninirahan sa katubigan natin sa Southeast Asia. At isipin mo, kaya niyang lumaki hanggang halos 6 na talampakan. At yung pag-aalaga natin sa kanya, matagal na yan. We're talking centuries ago. Nagsimula na ang mga palaisdaan. Pero yung aha moment, yung game changer, dumating noong 1970s nung pumasok ang modernong siyensya. Grabe ang pagbabago. Isipin niya yung journey niya. Mula sa pagiging isang isdang ligaw, naging backbone siya ng isang napakalaking industriya. Mula sa tradisyonal na pangungulekta niyang similya sa dagat, ngayon may high-tech na hatcheries na tayo. At para makita nyo kung gaano ito kalaki, tingnan nyo to. Indonesia at Pilipinas, tayo ang mga dambuhala sa mundo ng bangus production. Daan-daang libong metrikong tonelada kada taon. Okay, so paano ba to ginagawa? May sinusunod na cycle yan. Una, kinukolekta yung mga maliliit na similya. Tapos inaalagaan sa nursery. Pag malaki-laki na, nililipat sa mas malalaking kulungan para lumaki. At panghuli, syempre, ang harvest. Pero, eto yung catch, napakamahal alagaan ng bangus. Just imagine, yung pinakamahalaking gastos, umaabot ng 60 hanggang 80% sa pagkain lang napupunta. Kahit mahal, napakahalaga pa rin ang bangus. Kasi hindi lang siya pagkain kabuhayan to para sa milyon-milyong tao. Mula sa mga nag-aalaga hanggang sa nagtitinda sa palengke. At dito na tayo babalik sa simula, sa alamat ni na Estelle at Bang. Naaalala nyo? Malinamnam pero matinik, parang yung matamis pero mapait nilang pag-iibigan. So yung pagiging matinik niya, nasa alamat ay simbolo ng trahedya, yun din mismo yung naging challenge sa totoong buhay. At dahil dyan, naimbento yung boneless bangus. Ang galing no? Yung problema, naging solusyon. Ito yung nakakamangha sa bangus. Sa iisang plato, nagsasama yung alamat at industriya. Isang simbolo ng pag-ibig, ng pag-asa at syempre ng kabuhayan ng isang buong bansa. Kaya ito yung iiwang kong tanong sa inyo. Sa susunod na kakain kayo, hindi lang ng bangus, kundi ng kahit anong pagkain, subukan yung isipin.
Ano kayang kwento ang nakatago dyan? Dahil doon, sa pagkain natin, makikita natin ang ating kultura, kasaysayan at pagkatao.